Medyo nagapabugnaw sa ta, Sir Kay, para dili kay init ang panahon. Sa direta sa hisgutanan sa flood control, no? Nadiskubrihan dito sa usa ka barangay sa imuhang lungsod sa Jose Abad Santos, 96.5 million ang kantidad na more than hapit 100 million, no? Nga kapungot pod mismo ni Secretary Vince Dizon gumikan kay dakong kantidad sa kwarta pero nasayang unya nadiskubrihan nga ghost projects. Pagpaklaro ni Mayor, ikaw mismo nasayad ka ni o na-shock na lang po ka sa inganing revelasyon nga naay ghost project sa imong lungsod? Gikakurat nato when we check the sumbong ng Pangulo page katong pag-launching nila. So nakahigayon ka og check dito, nakita nato nga naa di ay ghost project yun dito sa ato ang lungsod. Og syempre nakita nato sa news kanang St. Timothy, kanang Diskaya. So mag sa TV ra jud nato makitaan, sir, unya dako gyud na kakurat nato nga niabot sa isa sa pinakalayo nga lungsod sa Pilipinas ang St. Timothy og syempre ang ghost projects. Pero Mayor, wala ba coordination, sir, nga before, although as you've mentioned sa dito lang sa website niyo hibalaan nga na-report di ay nga dunay ghost project sa inyong lugar, pero sa inyong kuan, sir, sa inyong side sa LGU wala ba sila may coordinate sa inyo, sir, nga nag-attempt man lang nga naami proyekto nga pagabuhaton din ani? Based doon sa records is I think 2021 or 2022 dapat yung implementation nun. As far as I recall, wala po talagang coordination na nangyari. Kasi kung naay coordination nga nahitabo, then I would have known, no? Kay baloon ta ko nga naay project dira and ma-follow up nako. But wala joy coordination nga magbuhat sila og flood control din na sa maong barangay. Unsa ding barangay, Mayor, nga sakop sa imong lungsod niya? Sa imong tanong, kinahanglan jud og butangan og flood control ang kaning area? Yes, it is Barangay Kulaman, Jose Abad Santos. Kailangan og flood control din sir, kay kini siya naapod ni siya sa tulay nga area. So kailangan maprotektahan ang tulay, ikaduha kailangan maprotektahan ang eskwelahan kay naa sa kilid ani ang amuang Harden Joyce Integrated School. So very useful unta kung naa ang nahimong flood control. Gani, sir, sa mga pipila ka mga bulan, no, tungod sa kusog nga mga ulan ug mga pagbaha, hapit na maanod ang maong tulay din sa barangay. So ang gibuhat sa LGU, kami na lang ang nagbuhat og mga gabyon aron maprotektahan ang mga approach sa maong tulay. Pero Mayor, sa ato ang pagmonitor, tan-aw nimo na pa baghay mga wala pa nasugdan nga mga proyekto din nga na budgetan na unta sa government? Sa mga the days after the inspection, marami nang naglalabas ng mga post from our taga Jose Abad Santos or mga Joseños na mga research nila sa DPWH na mga website. Ug nakitaan dito nga medyo ubay-ubay gid ang mga proyekto nga either ghost, substandard, or abandoned projects. Based po yan sa DPWH website and based din sa mga report ng mga Joseños. So pasabot, Mayor, nga gawas aning flood control, posible nga napay mga nahitabo nga ghost or mga substandard nga mga proyekto sa mga karsada sa area? Posible po. There's a big possibility na merong kapabayaan sa pag-implement ng mga projects. Kasi po, murag common knowledge naman po sa mga maadto sa JAS na pangit jud among kalsada. Naagi mga area nga wala masementohan, na ay area nga one lane lang, na ay area nga guba na ang mga kalsada. So, yes, na ay makasulti nga there is a big possibility na merong mga naiwan pang mga proyekto. Pero Mayor, when we say abandoned, meaning gisugdan og trabaho pero wala gihuman. Pero upon inspection based sa inyong monitoring karong mga panahon na sa inyong LGU, naapag yoy mga iyon ang kahimtang? Completed na. Kasi posibleng completed na. Ano? Ang nakalagay sa DPWH na mga records, completed. Pero ako, I can say for a fact, isip kahit na hindi as mayor of the town, kahit na as a resident of the town and an ordinary commuter, I can say na dili pa jud human ang amo ang national highway. Pero Mayor, ang kining
sa hisgutan ng seguridad, ikaw ang gidiskitahan sa mga tao nga posibleng maapektuhan ani nga isyu. Nganong naabot sa punto nga kini at risk na ay mga threat nga imong nadawat personally sa imong kinabuhi? Mauna atong gikatingalahan, Sir Kay. Ginaingon gani nako nga dapat ang inyong atensyon i-adto ninyo sa district engineer nga kay siya ang nag-admitar nga nakasayop siya ang nag-admitar nga siya ang nagbayad og 96.5 million. Nya nganong sa ako amo masuko. Mauna akong ginakatingalahan pod sa I don't know kung if this is related to our local politics or unsa ba. Pero I hope ang mga katawhan, they should not lose focus on the right issue. The issue is the flood control. And hindi ako ang nag-release ng 96.5 million sa St. Timothy or sa Diskaya. Oo. Pero last na lang nga pangutana, Mayor. Unsa kadako ni Sure. Unsa ni siya kadako nga tabang, no, nga at least nga na-expose, no, ang kani nga klase sa mga bulahaton diya sa imong lungsod. Yes. I think so dili lang pa sa imong lungsod, posible nga dili pa sa Davao region daghan pong iana nga mga sistema nga ginabuhat nila. Usa ni sa kadakong katabang pud at least nga na-expose ang kaning iana nga anomaly sa imong lungsod. Yes, dako ka ini nga tabang, Sir, kay for many years sige mag-post og mga tulay nga substandard, mga river control na substandard, kalsada nga wala mahuman, sige mag-post, and we always tag DPWH. Usahay magtag nami og mga national news na mga agency o kanang mga news program, pero wala gyud makapansin sa amoa. And the local media is also I don't know the reason, no? The local media sometimes does not pick up the news about bahining ani. Lipay kaayo. Una po, malungkot kami na may victim kami ng Ghost Project. Pero sa isang banda po, masaya kami na napansin kami ng national government. This is the first time na pinuntahan ng national government ang Jose Abad Santos para mag-inspection ng mga ganitong project. So I hope, sir, na hindi sana dito magtapos, no, sa inspection. We are hoping na una, mapanagot ang mga may kasalanan. Pangalawa, sana mabalikan ang lahat ng mga proyekto. Hindi lang yung Ghost Project, but ang pinaka-importante po ay yung kalsada, no, na basic sana na karapatan ng mga taga Jose Abad Santos to have a decent national highway. Pero anong ko lang nabutang sa risgo ang imong kinabuhi, Mayor. Pero nabatay request nga security sa PNP at least man lang nga mabutang sa safe food imong kinabuhi. Nag-request ta og risk assessment from our local PNP and they are just requiring me to write a letter. So karong adlaw mag-write ta og formal letter to have a risk assessment. Kay need sa daw ang risk assessment pag maka-provide og additional security sa ato, sir. Pero sir, sama sa imong giingon nga risgo ang atong kinabuhi nga naa naman ta diri sa ing-aning kahimtang. So I accept the consequence of this, kahit hindi naman po ako ang nagbayad na 96.5 million, hindi naman po ako ang nagnakaw ng pera ng bayan, but nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, and I think kung ano man po ang discomfort that I am feeling or the threat that I am experiencing, it is worth the sacrifice po. Ayan. Mayor, ha, God bless og amping kanunay, ha. Sige, salamat sa paghatag og platform for me to talk about the issue. Maraming salamat po. Sige po. Super Radio One-on-One Interview. Number 1